Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So kanina nga ay napanood natin na bigla na lamang bumagsak ang two-time MVP Giannis Antetokounmpo. Isa nga itong non-contact injury. At matapos nga nito ay hindi na siya nakabalik sa game at ika-ika siya na naglalakad pabalik sa locker room. As of now ay dinayagnos ito bilang isang left calf strain. Ganun pa man, pamilya ka na nga sa atin ng injury na ito. Isang player na bigla na lamang titingin sa likod ng kanyang paa na tila ba ay may sumipa sa kanya. Nang ma-injured nga si Kevin Durant noon, ito ay na-diagnose din muna bilang isang calf strain at nang bumalik nga siya sa Game 5 ng finals laban sa Toronto Raptors, tuluyan na siya nagtamo ng torn Achilles injury. Konektado nga ang calf sa Achilles mga kaibigan, kaya naman nakakatakot ito, lalo na't at last month lang nga ay hindi din nakapaglaro si Giannis dahil sa minor Achilles injury. Kung maalala nyo nga ay binalita natin ito, kailangan nga ng Bucks na mag-ingat dito dahil kapag tuluyan na nagtamo ng Achilles injury si Giannis, hindi lang ang taon na ito ang masasayang sa kanila, kundi ang kanyang buong prime mga kaibigan. Dahil Giannis is not KD na isang perimeter player, siya nga ay nagre-rely sa kanyang athleticism upang maging epektibo sa loob ng court. Without his explosiveness, Giannis won't be Giannis. Nakita nga natin si Blake Griffin na na-develop ang kanyang outside game ng pakonti-konti nang nawawala ang kanyang mataas na talon at explosiveness. Ngunit si Giannis nga ay hindi pa ito na-develop ngayon at may edad pa lamang siya na 29 years old. Kaya naman hopefully ay hindi ito ganun kalubha. Ang magandang sinyalis lang nga ay nakapaglakad naman siya at nalalagyan niya ito ng bigat. Bukas lalabas ang resulta ng MRI mga kaibigan. Sa palagay nyo ba ay dapat na munang ipagpahinga ng Milwaukee Bucks si Giannis ngayong regular season at bumalik na lang siya sa playoffs? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Los Angeles Lakers. Kanina nga'y natalo sila laban sa Golden State Warriors. Again, another missed opportunity para sa Lakers na makaabot sa top 6. Pumapabok na nga sa kanila ang lahat upang makaabante sa 6th seed. Ang Suns ay natalo ng back-to-back games. Ito na nga ang hinihiling nila noon. At ang Kings naman ay nag-choke pa ng kanilang 20-point lead kanina at natalo pa ng OKC Thunder. Tila ba ginuguhit na nga ang lahat para sa Lakers upang makapasok sila sa top 6, ngunit hindi nga nilang magawang mag-take advantage dito at palagi silang natatalo ngayon sa mga games nila. Kung naipanalo nila ang game kontra sa Minnesota Timberwolves at kanina laban sa Warriors, ang standings ngayon sana ay 6th ang Pelicans, 7th ang Lakers, 8th ang Suns at 9th ang Kings. Ganun pa man, dahil nga sa back-to-back loss nila, pwede na nga nilang kalimutan ang 6th seed dahil mas malapit na sila ngayon sa 10th seed. Ang next game nga ng Warriors ay laban sa tanking team ng Blazers. Kapag nanalo ang Warriors ay babagsak ang Lakers sa 10th seed kahit na pantay ang record nila dahil sa tiebreaker advantage nito. Kahit may panalo nga ng Lakers ang lahat ng games sila, kung hindi matatalo ang Warriors sa kanilang remaining games at ang Kings at Suns ng 2 beses, sila ay magtatapos pa din bilang 10th seed dahil sa mga tiebreaker disadvantage sila sa Warriors at Sacramento Kings. So very unfortunate situation nga para sa Lakers. Andun na nga yung 6th seed, ngunit ngayon ay pwedeng silang bumagsak sa 10th seed as soon as Friday. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?